Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa kabila ng babala ng mga eksperto at oposisyon, ipinilit ni Presidente Kuting ng Norte ang isang desisyon na naglagay sa ating bansa sa peligro. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng hindi inaasahang krisis ang Pilipinas matapos ang kontrobersyal na akbang ng Pangulo. Ang mga detalye ng insidente ay nagsiwalat na si Presidente Kuting ay nagdesisyon labang sa payo ng kanyang mga tagapayo at iba pang eksperto. Sa halip na makapagkumbaba at pag-aralan ang sitwasyon ng masinsinan, nagpadalos-dalos siyang magpatupad ng mga akbang na nagresulta ng malaking dagok sa ekonomiya at kaligtasan ng ating bansa. Ayon sa mga ekonomista, ang mga pulisya na pangulo ay nagdulot ng pagbaba ng tiwala ng mga mamumunuhan at negosyante sa Pilipinas. Ang mga foreign investment na sana'y magpapaangat sa ating ekonomiya ay biglang umatras, dahilan upang bumagsak ang ating stock market at magdulot ng kawalan ng trabaho para sa libu-libong Pilipino. Bukod dito, ang mga desisyon ng Pangulo ay nagresulta rin sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang mga ordinaryong mamamayan ay nagdurusa dahil sa mataas na presyo ng pagkain, gasolina at iba pang mga pangangailangan. Ang dating sapat na kita para sa isang pamilya ay hindi nakasya sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Nagbunsod rin ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ilang mga karating bansa ang ilan sa mga hakbang ni Presidente Kuting. Ang pagkasira ng diplomatikong relasyon ay naglagay sa ating bansa na alangan sa usaping pang-internasyonal na posibleng humantong sa mga sanksyon o paglimita ng tulong mula sa ibang bansa. Ang mga mamamayan ay nagsimulang magtipon-tipon sa mga kalsada, nagprotesta laban sa administrasyon ni Presidente Kuting. Ang mga tao ay humiling ng hustisya at pagbabago at ang kanilang mga tinig ay nagsisimula ng umalingaw-ngaw sa buong bansa. Ang sitwasyon ay nagiging mas mainit sa bawat araw na lumilipas at tila walang balak magpakumbaba ang Pangulo. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang mga Pilipino, ang kasaysayan at ang ay nagpatunay na tayo ay isang bansang kayang bumangon sa anumang pagsubok. Ang hamon ngayon ay magtulungan at magkaisa upang malampasan ang krisis na dulot ng pamumuno ni Presidente Kuting. Ang hinaharap ng ating bansa ay nakasalalay sa ating mga kamay. Sa gitna ng kaguluhan, ang ating pagkakaisa at determinasyon ang magiging sandata natin upang muling itayo ang isang matatag at maunlad na Pilipinas. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, hindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Sa ang analysis ninyo, inaano tayo, binibate tayo ng mga incheck para magsimula ng shooting war. Ha? Ganun yung analysis ba natin? Ano ba? Ganun ba yung analysis natin? Binibate tayo. Sino nag-analyze nun? Ha? Kasi pagka nagputukan yan, di gera na. Gusto ba ng China ng gera? Akala ko ba yung iba nagsasabi ayaw ng China ng gera? Gusto lang nila trade. Ba't pagka pinoprovoke tayo na magbarilan? Hindi ko gets. Sorry, may nautak ko eh. Pero bakit ganon? Sino ba audience ng statement na we will not fire the first shot? Because for me, sorry mga sir, mga kabalyero, no? Sorry mga padre, mga underclass na nga pala, mga mayman. Sorry. Kasi you are only trying to communicate to the Chinese and telling them, sige, ulitin nyo. Sige, ulitin mo. Susunod, di pa nga kami babaril eh. We will not fire the first shot. Sige, ulitin nyo. Susunod, yung kabila naman kamay ha. Ito putol na eh. Ito naman yung kabila, pantayin nyo. Para ganun ba yung gusto nyong mangyari? Isipin ng mga incheck, we will not fire the first shot. Or it would have been a better statement na we are we vehemently
na yung behavior ng Chinese, no? For using excessive force. And we demand ganito, ganito, ganito. Na yung mga tao ninyo, putargis kayo, no? Ilabas niyo yung mga tao nyo. Papuntayin nyo dito sa amin. At mag-personally mag-sorry dun sa sundalo namin. Mas maganda statement yun. Mas ano ba? Hindi para magpaggirahan ba natin? No. Gusto lang namin, gentleman to gentleman, Coast Guard to Navy, no? Disciplined men to our men, mag-sorry kayo for something that happened na putang ina nyo, nakasama kayo, PI kayo, nakasama kayo eh. No? Di ba natin pwedeng i-demand nyo sa kanila? Mag-sorry kayo. Kasi kung hindi kayo mag-sorry, pasensyahan tayo sa susunod. Gusto nyo, gera tayo? Gera tayo. Magpatayan tayo. Gusto nyo? Oh. Ay, nako. Kasi yung statement na we will not fire the first shot, you are encouraging the Chinese to repeat it again. And ang masama dyan, baka next time around, i-board nila ang Sierra Madre. Kasi okay lang sa atin yung binord nila tayo at may naputulan ng daliri. Okay lang yung nakuhanan tayo. Because di naman natin sila babarilin eh. Dapat niya, sinabi niyan, next time the soldiers are authorized to kill, to shoot them and kill them, to shoot to kill. Kundi natauhan yung mga yan eh. Kasi tayo, masyado tayo niisip natin kung ano yung sasabihin ng taga-ibang planeta, taga-ibang, nadidinig kaya tayo sa Mars? Taga-ibang bansa. Concerned tayo masyado na tayo ang makaka-escalate. Tarantado tayo. Bakit natin isipin na yung pagbaril natin, makaka-escalate? Ginagago na tayo. You're giving them the idea and the conviction, lakas ng loob na okay lang sa Pilipino, gagawin tayo. We are civilized. Mutaragis tayo. And yet, we look so stupid, so embarrassing sa buong mundo. Imagine. Nagko-condemn na lahat yung international community. Tapos nun tayo eh. Nasaan ang presidente? Nasaan ang presidente? Wala ka pang statement, Mr. President. Nasaan yung mga sige po, nasaan na? Nasaan yung Security Council? Mr. Wala pang statement. Sorry, pero wala kayong sinasabi pa. Iniwan nyo sa ere ang mga commander ninyo, ang armed forces ninyo, iniwan nyo sa ere. Ganyan pala style ninyo. Isusubo ninyo, tapos nun iiwanan nyo pagkakahihiyan na. Hinayo pa kayo. Sorry, pero I am just speaking for the armed forces. They will not speak against you. Let me speak against you. Mga hayop kayo. Magsalita kayo. Depensahan nyo yung tropa, yung armed forces natin, depensahan nyo. Susubo nyo in a hostile environment. Hostile. Ang dami na natin diplomatic protest. Kaya alam natin hostile environment. No? Hindi nyo padadalhin ng baril. Kalas-kalas yung baril. Tapos kung ano-ano rason. Kung nakasukbit yung baril, sa tingin nyo ba papasok yung mga tarantadong yon? Itututok mo kaagad yung baril na ganyan. Madali naman bumunot ng kung pistol no? Kung sidearm. O di ayan na. May babanggain na. Tapos sasampa. Madali bumunot. Sige, subukan mo. O then, fire warning shot muna. Tutok mo ganyan, fire warning shot, and then tutok mo ulit. Sige, subukan mo. O, tignan natin tapang ng mga gago. O di sana tayo ngayon yung nakakaangat. Sana ngayon, sila mismo magsasay, putya, wag nyo nang ganyanin yan. Puta naman, tatapang pala mga gago. O di tayo yung may upper hand. Bakit gusto natin lagi yung underdog tayo? Sobra naman teleserye yung pananood natin. Underdog ang Pilipinas lagi. A sidearm would have been better kaysa yung mga long arm. Kasi yung mga ganyan, close encounter. Ang rules of engagement, do not encounter. Paano? Ganon din yung nag-reaction sa BRP Sierra Madre. They have weapons there. Ano sasabihin nyo na yung
yung baril doon para sa Sierra Madre. Ano, kinalawang yung mga baril dito? Eh bakit pipito lang? Eh 15 yung tao. Tsaka don't give me that baloney. No? Yung yung mga sundalo natin, inisyuhan ng asawa. No? Hanggang sa iburol yan, asawa niya yun. Ililipat na lang, pagka namatay, kukunin ulit siya, serialized eh. Tapos i-issue sa ibang sundalo. Di asawa na naman siya ng ibang sundalo. Bata-bata. Asawa natin ang baril. It goes with us anywhere we go. Lalo na kung hostile environment. So, don't give me that crap na yung pumunta ng mga Marines dun sa BRP Sierra Madre ay walang dalang barel or defective yung barel. All of a sudden, pito under defective. You do not send soldiers in a God-forsaken outpost, no? Na nagre-resupply lang na halos wala eh. Walang syudad eh, no? So, tapos, not in tip-top condition yung kanilang gamit. Ay, nako, ewan ko ba. Anyway, so ang punto, masyadong restricted ang kilos ng mga sundalo natin. Tapos, hindi nyo patatayuan. Yun ang nakakainis. Yung walang salita ang presidente, that shows the kind of person you are. The kind of leader you are. Sorry, BBM, pero kung hindi mo kayang gampanan yung pagiging presidente at yung pagiging commander-in-chief, you just resign. No? Kasama doon sa sinusweldo sa iyo ng taong bayan, kasama doon sa binoto ka ng taong bayan, all 31 million, is the mindset na ikaw kaya mong gampanan yung pagiging presidente ng Pilipinas, taga-ayos ng foreign policy natin, taga-dictate ng architect ng foreign policy natin, and the commander-in-chief all in one. So, ito, be the commander-in-chief. Eh wala, tinapon mo kay Browner eh. Tsaka sa Navy mo eh. Hindi ka nagsasalita. 4 na araw na. Kaya nakakainit ng ulo. And here you are, magsasalita kayo na we will not fire the first shot. Parang sinabi ninyo, okay lang, sige, kulitin nyo. Okay lang, kahit mamatay yung sundalo namin eh. Parang ganun yung dating eh. You communicate first to your soldiers. Ipakita nyo sa kanila na hindi nyo sila bibitawan. Magalit kayo para sa kanila. Hindi eh. Pinapakita ninyo okay lang eh. And here you are, you will demand the soldiers to follow you in combat. Sino susunod sa inyo? Pagka ganyan kayo. Kayo sumisira sa AFP, pagka ganon. Wawa yung mga sundalo natin, nagmukhang tanga, nagmukhang kawawa, inapi. Tapos kayo, mga opisyal, parang baliwala lang sa inyo. Sorry mga kabalyero, pero real talk lang, no, from the heart. Tanggapin nyo, o hindi nyo tanggapin, magalit kayo sa akin, so what? Nasabi ko yung sentimiento, no? Eh, wala kayong pakialam, madinig sa inyo, dapat ginawa pa ninyo, no? Mas maganda sana, binigyan nyo ng pagkakataon, isalaysay nung mga sundalo, all 7, kung ano ang naramdaman nila, ano nakita nila, ano yung naranasan nila, ano yung opinion nila. Kung ito, gusto nyo labanan ng saywar-saywar, ng battle of audiences, no? Yung kung sino ang mas maraming maganda narrative at mas maraming audience. Hinarap nyo na lang sana yung sundalo. Oh, ito si Putol. Oh, si PFC na Pakundo. Si Pakundo. Oh, Pakuns. Unang-una, sorry. At
ikaw yung ikaw ang inabot nung pagkarampa ng bangka nila. Okay. Anong masasabi mo? Hindi, tinatanong kasi ninyo, pupunta ka pa ba? Propaganda para sa armed forces, yung banat ninyo. Sorry mga sir, pero yun yung dating eh. Propaganda, you're trying to save the image of the armed forces. But you're not parang showing your concern sa sundalo nyo. Ang dapat ang pakita nyo, give them desiderata. Listen to others. They too have their stories. You have forgotten already. Listen to others. Ano bang sasabihin ng isang private first class? Ano sasabihin ng sarhento? Ano sasabihin ng private? Mga tamukyo. O sige, magsalita kayo mga tamukyo. In front of camera, huwag kayong mahiya. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong matakot. Basta kung ano sabihin nyo, yun na. We will back you up. Ganun dapat. Anong klase mga opisyal tayo pagka ganyan? Pinasalita nyo sana si Pakundo o natanggalan ng daliri. So, can you kindly relate to us what really happened? O di sinabi, imbis na yung video, no? Iba yung natural na salaysay ng mga bata natin. Tapos, ano ngayon? So, makita nyo kung ano yung experience na masakit sa mata yung gas o kaya hinampas siya, kaya naghanto-hand na. Mali nga yung order siya na itago yung baril. Dapat handi na yung baril para kung natutok namin yan, hindi yung sumampe, natakot yung mga yan. Yung ganong madidinig mo sa sundalo because yun yung nararamdaman. Hindi naman, kaya nga hindi nyo binigyan ng importansya yung mga sundalo natin. And the worst of it all, the commander-in-chief who is supposed to be the overall commander of the entire armed forces, the armed services, is nowhere. Magsalita ka, BBM. At kung sino man ang mga advisor ng presidente, mag-drop kayo ng anything, pabasa ninyo. I strongly condemn the actions of the illegal actions of the Chinese Coast Guard. And I am telling President Xi to surrender the sailors who were there. Mga hayop kayo. May mga ganun pa yung Tagalog. Mga hayop kayo. Gagawin niyo sa Navy namin. How much more kung civilian na namin? Ha? Ano yung pinakikita niyo sa buong mundo? Kayang-kaya niyong ganunin ang sundalo namin? Tapos yung mga civilian namin, anong gagawin niyo? Re-rapin niyo? Pupukpukin ninyo? Sasaksakin ninyo? Ginagawa niyo sa sundalo namin eh. Kaya we demand. Ang atin demand, return the equipment, pay for them. Wouldn't it be, had it been better, na secondary yung demand na yon? The primary demand should have been, para sa akin, should have been, you produce all those people. We have their faces here in camera. You produce them. First, you give us a list kung sino yung mga yan. No? We don't intend to file charges against them. No. Just tell them to publicly mag-sorry dito sa tropa namin. Lalo na yung kay Putol, na putulan ng daliri. No? Mag-sorry lang. And they better mean it sa kanilang damdamin. Better mean it. Tapos nun, bahala sila, yung mga tao namin, kung tatanggapin yung sorry. Kwento ko yan sa kabilang channel kanina eh. Akala ko dito ko nag-live, doon pala sa kabila. Si Toto Scarface, no? Tandaan ko, hindi ko nakakamalan yung pangalan, pero si Toto Scarface na lang, ano? Nagkaroon dito ng hiwa sa mukha. 5-7 stitches, peklat. Pinukol ng bato, boom, kunana. Umakyat ng ligaw, binata yung tao. Buti sana kung may asawa siya, wala eh. Buti kung nililigawan niya kung may asawa, wala rin. Di ba? So, pwede. Ngayon, lumiligaw siya. Siyempre, Scout Ranger, mabango eh. Inabangan siya. Inabangan ng mga binatilyo. Tinraidor, hinampas ng bato dito. Ayun. Di nagalit. O, then lumabas siya, dala yung machine gun. Ano namin M60 gunner eh.
Kaya nung nagratatatat siya, ratatatat, buong kumpanya namin nag-deploy, Scout Ranger Company, 6 company. Nagising ako, nalimpungatan, ginising ako ng mga bata. Sir, si Scarface, nagraratrat, nag-indiscriminate firing. Dala ko yung baril ko, lumabas ako, ayun niya, lahat sila nakatapa. Tapos sinaltak ako. Nandun si Captain Igo, Lieutenant Malabanhot, Bermudez, at si EXO namin, Bermudez, CO Captain Igot, at si First Sergeant Natoy De Los Santos, no? Si De Los Santos, Jess De Los Santos, yung naging Sergeant Major ng AFP. So, sir, baba ka, baka tamaan ka. Nakadapa lahat ngayon. Dapa rin ako. O, ganyan. Dapa si Lieutenant Tamukyo. Ganun ako. Sir, anong ginagawa natin dito? Ayun, si Scarface, lasing yata. Nag-strapping. Hinahamon. Sino yung pinalalabas? Tapos yung mga binatilang pumukol sa kanya, pinalalabas. Imagine yung entire municipal ng Mako, kumbal ngayon yun, niraratat niya yung sa ere naman at niya. So, ay ko, sir, anong gagawin natin? Malamok dito, sir. Ang lalaki ng lamok. Mga ranger yung lamok, ang lalaki eh. Tumatago sa, nakabotak lang ako, running na nakapantulog nga ako. Data, sir, abutin tayo ng kanas-kanas dito. Wala bang pupunta doon para disarman siya? Ay, delikado man yan. Masabing gano'n ni CO. Wala ba magdidisarma dito? Oh, Natoy. Sabi ko gano'n kay Natoy, First Sergeant. Natoy, First Sergeant ka eh. Ay, mahirap yung ganyan. Wala may gusto. Ay, putang, aabutin tayo ng umaga rito. Abutin tayo. O, tumayo ako, puta. Tayo ako, pak. O, binigay ko yung baril ko kay Natoy, tapos, take care, sabi ko, tapos punta ako doon. 5 meters away, 5-10 meters away, sabi sa akin, halt! Who goes there? Ginanon ako. Sabi ko, To, kilala mo ba ako? Kikilala mo ako? Tapos gaganon-ganon. Susuroy-suroy. Tapos ay, ikaw ba yan, sir? Lieutenant Enrique, ikaw ba yan, sir? Oo nga, ako nga. Babarilin mo ako? Hindi, sir. O, bakit? Tapos nagkwentuhan na kami. Lumapit na ako, kwentuhan kami ganyan. Wala pa rin lumalapit. Doon sa mga tropa, wala pa. Tapos sabi, kukwentuhan. Tapos bakit ka ganyan? Hindi, kinuwento sa akin. Alam ko na yung kwento. Ngayon ko na nakakalaman yung kwento. Tapos sabi ko, sige, authorize ka. Labas mo pa yung galit mo. Magratrat ka pa. Ganun pa. Ay, hindi na sir. Okay na ako. Solve na ako. Ino-authorize ko pa mag-indiscriminate firing ba? Para just to get it out of his system. Yan ang mga sundalo Tapos binigay sa akin yung M60. Uwi na raw siya. Dumiretso siyang ganyan. Nilakpasan niya si CO, lahat ng pisyal. Tapos doon, diretso siya. Tulog siya. Tapos nung hawak ko na yung 60, pinasa ko na, kita may 60 na ako. Tapos sabi sa akin ni CEO, di ba ikaw ang duty officer? Yes, sir. Kasuhan natin. Daming ganon. Indiscriminate firing. Sir, okay naman yung, sinabi naman yung, hindi mo ba bigyan kita hanggang ngayong araw, ilabas mo lahat ng binatilyo na yon na involved. Sinabi naman ni Scarface kung sino-sino Alam ko, hahanapin namin yon. Ilabas nyo. Gusto ko sa inyo manggaling ilabas nyo. Kasi kung hindi nyo ilalabas, ibibiting ko doon sa flagpole. Araw-araw, isa ibibiting ko. No? Para wag ng pamarisan. Mga hayop yan, tatraidorin yung mga bata ko. Gano'n ang Ayun, lumabas. Nung hinarap sa akin, yan. Huwag kayong mag-sorry sa akin, nagsusorry sa akin. Sorry sir. Hindi, huwag kayong mag-sorry sa akin. Hindi ako yung hinampas nyo ng bato. Ito si Scarface, Diyan kayo mag-sorry. Hindi nag-sorry sila. Takot na takot sila kay Scarface. Gagawin mo? Ay, okay lang sir. Tinatanggap ko sir. Nag-inuman na nga sila You see, ang natin, yung mga tropa natin, may psyche You have to understand them. Officers should understand them. Hindi yung officer should understand higher headquarters and then hanggang doon na lang. Kayo,
you have to understand Malacanang and the foreign policy and all this putragis bruhaha na pwede tayo magkagera, pero hanggang doon na lang. And then, you do not understand, you do not understand the men. You're failing them. By pronouncing that we will not fire the first shot, questionable yon sa tropa. Paano kung paano kung ganyan nga, sasaksakin siya? Kasi alam ng China, alam nila na armed attack yung mutual defense. Alam nila yung technicality do sa mutual defense. Kaya nga water cannon, laser, harang-harang na ganyan, bangga-bangga. Ngayon, sinampa, may kutsilyo. May attack. And if you do not fight for your soldiers, magko-question yung mga soldiers natin. Bakit ba natin ginagawa ito? And that's dangerous. You have to show to your soldiers, BBM, you have to show sa mga sundalo that they mean so much to you. And kung hindi mo kayang gampanan yung leadership ng pagiging commander-in-chief, kayang mo yung buhay ng mga sundalo natin. Kung ihaharap mo ang Pilipinas sa gera, at ganyan ang trato ninyo sa mga sundalo natin, bumaba ka na lang sa pwesto. Umalis ka na lang. Because hindi mo kayang maging leader talaga. 4 na araw na, oh. Mano bang binisita mo yung mga sundalo as the president, as the commander-in-chief? Sana binisita mo. Dapat nagsalita ka na. Hanggang ngayon wala kang salita. Dapat miniting mo na yung Security Council para lahat kayong mga bida, nandyan ang Vice President, nandyan yung former President, nandyan yung agencies of government, Chief of Staff, DND, SND, tsaka mga Coast Guard, PNP, nandyan lahat ang mga bida. Senate President, tsaka Speaker of the House. Nandyan kayo lahat, sige. Ang wala lang dyan dapat yung First Lady, nakisali mo eh. So, ang punto, pag-usapan ninyo, not as to invoke the Mutual Defense Treaty. Pwede, gusto nyo. Subukan natin. Kung talagang piece of paper lang yan, niloloko lang tayo, doble cara Amerikano. Or better yet, pag-usapan nyo, how can we get out of this stupid mess na pinasok mo? Isasabak nyo kami sa gera, ilululun nyo kami sa gera, all 119 million Filipinos. And then what? Hindi mo kayang sagutin? Alis lang kayo sa bansa? Yung sundalo nyo, hindi ninyo maprotektahan eh. Hindi nyo mapahay moral. And then you will leave it to Browner, his generals, the command structure ng AFP, you will leave it up to them. Mga walang niya kayo sa itaas. Why? Mambabastos nyo, mga walang niya kayo talaga. Yung karakter nyo shows eh. Iiwanan nyo sa ere yung AFP leadership pagkakahihiyan na. Hindi nyo sasagutin. Ayan, nagkaupakan, nagmukhang kawawa yung AFP natin, etc. etc. Ngayon, hugas kamay kay bigla, Pontius Pilato, biglang bahala ka na, Browner. Salbahin mo yung sitwasyon. Hayop kayo. No? Nung gano'n na lang. Putragis kayo. Gagas-gas natin. Kasi kahihiyan eh. You better speak up, BBM. And everyone else, kayo, na nag-i-espouse ng putyang Amerikano, I've got your back. We will not lose an inch of territory. We lost already hectares and hectares of our economic zone. No? Exclusive economic zone. Hectares upon hectares. Diyan, sampahin. At walang firefight. Because we will not fire the first shot. Mga gago tayo. Wag kayo mabigay ng ganong restrictions. Pinapupunta nyo sa boxing, yung ating mga sundalo, tinatali nyo yung kamay. Kahit si Pacquiao magagalit, pagkaganyan. Pagboboxing ninyo, nakatali yung kamay. People of the Philippines, you direct your anger, wag sa AFP. Sympathy ang ibigay nyo sa AFP.
Huwag niyo sasabihin wala ng bayag ang AFP. Huwag niyo sasabihin na mga naduwag ang AFP. Mga bobo ang AFP. Huwag. All the more kayo kailangan ng AFP ngayon. Suportahan ninyo ang AFP ninyo. I-direct ninyo yung galit ninyo kung hindi dun sa tuktok na ano ba yung pinagagawa nyo dyan. No? Sinasabak ninyo, itong mga sundalong to magpapakamatay para sa bayan. Huwag niyong ano yun na yung training, kulang sa training. Hindi, kompleto sa training yung mga yan. In real life crisis situation, hindi na magkaisip. Kasi masyado yung kinulong yung sundalo natin. Maraming indicator, nakikita naman no? Hindi nag-react yung BRP Sierra Madre, nakatali kamay. Ayaw malasin. Baka mademot o baka matanggal sa serbisyo o takot na sa kanila magmula yung gera. Kasi pinapakita na kayo rin sa taas, takot na takot kayo sa inyo magsimula yung gera. Kung hindi nyo kayang tanggapin yung responsibilidad, umalis na lang kayo. Umalis kayo. Because yung posisyon ninyong lahat dyan, sa itaas, down the line, calls for the right leadership, the right na karakter, no? The right discernment. Iway mo. And then, ito ba yung nakakaubo? Pinasok nyo kasi. Nilagay nyo Amerikano dyan. O, paano ngayon tayo? Hindi kayo sigurado nakakampi Amerikano sa atin? O, paano na? Yun yung problema. Kaya nga, convene na National Security Council, pag-usapan nyo how do we get out of this stupid mess. Kasi talagang palpak tayo. Okay. So, interpret ng China, kahit niya may interpreter yan English to, okay, Tagalog to English, then Chinese. Yan na, kahit kanya, mag-ano kayo. We will not fire. Nating ulitin daw. Yun yung interpret. We will not fire the first shot. Oh. Parang, we can repeat again. They will not fire the first shot. Oh, di ba? Loss in translation, loss in transmission, yung mga kinokonek nyo. Pwede ba kayo mag-coordinate nga kayo? From President to National Security, to SND, AFP, mag-coordinate kayo. No more mga salita that can be interpreted by the would-be adversary, na would-be na kalaban, na kagaya niyan, sinusubo niyo yung sundalo we will not fire the first shot. Na, okay, looking good yan sa international community, looking good yan sa incheck. You are assuring them, we are not going to use our weapons to fire the first shot. Okay. Who will fire the first shot? Sila? Para sinasabi nyo, sige, putukan nyo yung sundalo namin. Tantado kayo. When you make statements, also put in mind part of your audience, apart from the international community, international community, the Chinese is also the Filipino people. And more importantly, mas mahalaga, ang audience ninyo, yung armed forces ninyo. Kaya pwede ba, mag-coordinate kayo? Pati senator at congressman, damay nyo, maraming epal nga statement, ganyan. Tarantado kayo, kung noon pa, pinondohan niyo yung armed forces, hindi ganito tayo. Magre-rely tayo sa ibang bansa para lang depensahan natin yung atin. Isa pa, ang interpretation ngayon, pinapalakpakan ng mga inchik yung ginawa ng Navy nila, iba narrative nila, ang Coast Guard, iba yung narrative. Kita nyo na? Alam nilang hindi kanila kaya di nila, wala silang resolve na depensahan. Kita nyo yung rules of engagement ninyo. Na una, ang iniisip ng China, na dahil sa masyadong restraint tayo, walang gamit, hindi exposed. Ayun, naglakasan loob. Pinasok nila yung barko natin, yung bangka natin, no? Yung boat natin, pinasok. May itak-itak sila. Pero kung may sidearm na nakadisplay o kaya may nakasukbit na barel,
Oh, yung unang-unang papasok dyan, you draw your firearm. Oh, no, sige. May rules of engagement. You do not fire first. Bakit? Bawal bang mag-warning shot? Navy, nagbigay kayo ng statement, we will not fire the first shot. Eh, paano ko yung first shot? Warning shot. Di kayo nag-iisip eh. Stupid tayo eh. Mali talaga tayo. You coordinate first. O, de bunot yung taong ganyan. O, nakatutok. Para lang tumigil yung gagong papasok sa sasampa sa bangka natin. May dalang itak. May baril tayo, kunyari. No? Kunwari, may sidearm kayo in issue. Mas maganda sidearm. Malapitan eh. Pagka ganyan. Kasi bulky yung mahaba. Nasa dagat ka. Gaganyan ka. Mantalang yung sidearm, kaganyan ka. Tapos nun, you fire the first shot. Warning shot. Kung bang. Tapos balik mo sa kanya. The next round will be in your head. Oh. O, di tumigil. O, ano nga yung issue doon? Ni videoan. O, ano masama ron? Papasok siya. Sasampa siya. May kutsilyo siya. Nag-draw ng firearm. Kasi nga, may hostile, aggressive action na ginagawa. Again, pag-win yung state nyo, we will not fire the first shot. The first shot is a warning shot. Gago tayo. Will you kindly coordinate kung ano yung mga pagsasabihan ninyo? Okay. Sorry mga EAP, sorry na, pero real talk, real talk. Hindi magsalita yung sundalo eh. Ako, pwede magsalita. Hugas kamay kayo? So, okay na. Okay na yan. Masyado na maraming sinabi. Tapos ang last is si JM. Nadinig niya yung ano ni JM, yung sinasabi na meron siyang bagong YouTube channel na. And then, ang sinasabi, ilalabas niya yung 5 picture at saka yung pulboronic video. Hindi ko alam kung matutuwa ako, magchichir ako, or maiinis ako. Pwede ba malaman kung sino may hawak niyan noon pa? At tapos bigla nyo ilalabas ngayon porque nag-resign na si Sara at malapit na yung June 30 na sinasabing ng konstitusyon natin, actually July 1, na hinug-hinug na at sinasabi pa nung iba hanggang ngayon, iba talaga, kasi there's a timing for everything. Charagis. Ano yan? Planado lahat to bring down the president? To bring down Marcos? Naknanto ko, pwede naman pala yung ilabas numpe. For hearings yan. Nagpakaano si Bato. Ay, nako. Ewan ko kung matutuwa ako, sasaya ako, magpapalakpak ako, o nainis lang ako. Kasi, December pa eh. December pa. May manifesto, di ba? Noong December. Tapos hindi naman sumunod yung iba. Tapos ngayon, ang gusto ng iba, ako mag-lead. Ba't ako mag-lead? Hindi si Sara. Hindi si Sara. Tsaka neutral na ako. No? Neutral na ako. Hindi ako pwedeng I'm taking the side of the Filipino family. Yung communities and way of life. I cannot be biased towards a political group. Ganun ang disiplina. Kita niyo yung disiplina. Ngayon mga hindi nakakaintindi, tumahimik na lang kayo. Tumahimik na lang kayo. So, meron pa nag-comment sa akin nga na naunahan para ba't di ako ma-attend ng may isog rally? Tapos, buti pa raw si JM, umattend na ng maisog. Naunahan pa raw. Ano yan? Unahan? Naku lang tokwa naman yan. Sinagot ko nga, imbis na kayo makakuha ng kakampi nyo, nakakaasar kayo eh. Kaya, dineclare ko bigla. Hindi na kayo, yung neutral ang FGF. Neutral. Wala kayong aasahan sa amin, Duterte Camp. Yun, statement. Wala kayong aasahan sa amin, Duterte Camp. Wala kayong aasahan sa amin, Marcos Camp.
Neutral. No? Filipino families, may aasahan kayo sa amin. If we are able to organize nationwide, may aasahan kayo sa amin. We will protect you. Ang hirap sa mga tao, yung mga paniwala ninyo, gusto nyong idikta kung ano yung iisipin ng tao. Nagagalit kayo sa diktador, pues kayo, parang diktador. Dinidikta ninyo yung sasabihin ng tao at yung ikikilos ng tao na pabor sa inyo. And then you want me to use me to command yung FGF to fight the Marcos government. Na kayo mismo natatakot labanan yung Marcos government. Di naman kayo lumabas. Sasabihin nyo pa, yung armed forces mauna to bring down the Marcos government. Ay, nako. Yun yung diktador. Tama. Tignan nyo yung sarili nyo, sarap na salamin. Sasabihin yung diktador si Marcos, kayo rin diktador eh. Pwede ba hintayin nyo lang mag-isip yung armed forces? Pwede bang hintayin nyo mag-isip kami? Pero yung ipipilit ninyo kung ano yung ikikilos namin, you're being a dictator. Worse than the president. Tayo na nga yan. Hayop kayo. Anong klase kayong mga Pilipino na pinag-uusapan natin, nagbabadyang gerang iniisip nyo pa, politika? Parang wala kayong pakialam sa pamilya ninyo. Ano, bakit? May ticket kayo palabas, may mga visa kayo, may passport kayo. Paano yung mga wala? Tapos meron naman dyan mga loko-loko magsasabi, buti ka sir, handa ka na. Okay lang siya magkagera. Gago pa. Kaya nga naghahanda eh. Ay, naku, mga Pilipino talaga. Ang hirap kausap. Ang hirap talagang ano yun. Kaya nga ganito bansa natin. Nakukuha sa ayuda, nakukuha sa pasayaw-sayaw, nakukuha sa forever, isa lang ang pananaw nyo. Kaya ganyan tayo eh. Pagka pinagsawaan, ayaw na. Naku, wag ninyong sasabihin na si Sara Duterte pagsawaan ninyo, 4 na taon lang siya tapos ayaw nyo na iboto. Si Tulpo na. Hayop kayo, pagkaganyan kayo. Ay, nako, mga Pilipino talaga. Anyway, sabi ni... Saan ba ako? Dito. Yan. Bukas na yung tindahan eh. Maraming salamat sa mga nanood, sa mga matyaga. Mahaba na. Spicy HK, good evening, magandang gabi. Kai, magandang gabi. Eden, ex-conde, magandang gabi. Magandang gabi. Efren Jager, good evening sir. And sa mga Kapinoy Survivor Community. Thank you, Efren. James Bansag, good evening po. From UAE, magandang gabi sa UAE. Kamusta kayo dyan? James Bansag. Lachimulala, good evening, watching from Toronto, Canada. Toronto. Thank you, Lachimola. Kamusta kayo lahat dyan? Kay, gandang gabi, Kap Dado. Ed Michael Ermita, good evening, Sir Dado. Watching from Calamba, Laguna. Sir, God bless. Kamusta kayo, mga taga-Calamba? Magandang gabi sa inyo. Ed Michael Ermita. Juanito Oligo, good evening. God bless, buong pamilya. Bisdak Drider, good evening, Kap Dado. Noemi Nacario, good evening, Sir Dado. Watching from Bahamas. Wow. Bahamas, OFW will fight for Philippines. Thank you, Noemi, ha? Thank you. You can support the FGF channel, no? Kahit nandiyan kayo. All OFWs, if you want to support the FGF, Filipino Guerrilla Forces TV na channel, Filipino Guerrilla Forces TV. Ilalagay ko yung link ko, pagka nais ko na to, ilalagay ko yung link doon sa description box. Papunta kayo doon. There, makita nyo yung join. Kung okay lang sa inyo, you want to support, nandiyan kayo sa abroad, by mere watching, by subscribing to the channel, and not skipping ads dun sa FGF channel, malaking tulong na yon. You want to further that, a second option is to join the membership of the channel. Monthly, na mamili kayo kung anong level, 5 level yon. Mas mahal nga yung pinaka-5 level doon. Pero pagka marami kasi kayo, malaking bagay yon.
Yung mga 25 pesos na pagsamasamahin, kung 100,000 kayo, 2.5 million yon. Ang laking bagay nun. Ilang drone yon, ilang sniper scope, anong tag doon? Bino, no? At ilang night vision para may laban yung ating guerrilla. Ilang first aid kit yon para yung mga wounded na kahit mga civilian, matutulungan. Ang daming pwedeng bilhin o kaya sa mga politiko para wala akong utang na loob sa kanila. No? Mas maganda yung utang na loob namin sa inyo, taong bayan. Kaya yun. Pangatlo, yung pagka nagla-live doon, super option, ang pwede nyo piliin, one of the three or two of the three, two of the three or three of, or everything, no? Nasa inyo yun. Option nyo yun. Pero in advance, maraming salamat sa inyo. Lalo na kayong mga magsusupport sa FGF. Maraming salamat sa inyo. Tapos na Bobby Odtuhan, good evening. Commander, maraming salamat, Bobby. Atila, Mangang Commander. Ay, sige, thank you. O nga, no. Gutom tuloy ako, Thank you, Atila. Noroyni Buladini. Tama? Norioni Bulanadi. Tama ba yan? Follower from Pampanga. Kamusta kayo sa Pampanga? Mabuo na kayo dyan ng Barangay Guerrilla Force, Barangay Guerrilla Unit. Tsaka Provincial Guerrilla Unit. Dominos Pobre. Dinalaw po ba ni Bangag ang Navy na maputulan ng daliri? More power. Wala walang news Kasi kung titingnan nyo, kung dinalaw niya, nandiyan yung mga media, di ba? Siyempre, scoop Scoop yun no? Wala Kailan mo dadalawin? Maganda pa nga sana siya yung nagpinong medal, Di ba? Nag-coordinate sila. Wala Totally, binitawan si Browner No, binitawan, bahala ka dyan. Wala. Tragis yan, Kasi yung kahihiyan nga, parang ipinasa, and then naglal yung armed forces ng 12 hours. I think that 12 hours is waiting for the position sa itaas, kung ano magiging statement. And kung wala, siguro sinabi, kayo na lang ang bahala. Kaya, nag-12 hours. Kasi the armed forces will not be remiss, will not dilly-dally, tong dilly-dally, na parang Pink Panther. Tadun, tadun. Yung ganun ba, dilly-dally, in giving the information, asap yan sabi ko nga, armed forces 1 hour. 1 hour. Matagal na yung 1 hour. Sabihin nyo, developing story. There was an incident, June 17, there was an incident. Inabot ko ilang araw? 2 araw? There was an incident in the West Philippine Sea when, during our resupplying mission, sketchy reports indicate that the Chinese boarded our RHIB and there was an injury. Yung ganun ba? Tapos to follow. Ganun. At least alam ba agad ang tao. Pinabayaan yung maunang China sa kanilang mga narrative. Ayan. Tapos nauna na yung mga ibang bansa, nagko-comment na, kinokondemn yung China. Buti pa sila alam. Ang taong bayan, wala. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Sabi ko dun sa kabilang channel, yung leadership, it calls for yung immersing yourself sa buong organization mo. BBM, makinig ka. Yung leadership calls for immerse mo yung sarili mo. Sometimes you really have to sacrifice. Whatever you're doing, you drop it and then you attend to people in your organization. Because whatever you do, and whatever the unit does or fails to do, responsibilidad mo. Right now, the unit napahamak. Responsibilidad mo. Na naputulan ng daliri, responsibilidad mo. Mandari chip ka
tinanggap mo yung trabaho. You better act the job. Perform the job. Nakakaya ka, presidente ka, na pagsasabihan ka ng gano'n ng isang tamukyo. Wala ka sa hulog eh. Wala ka naman talaga sa hulog. Kaya kayong mga loyal, wag nyo sasabihin, yabang ko, gago. Hindi ako mayabang. Sinasabing ko totoo. Wala sa hulog si BBM. Kaya nga pinapangaralan ko. Para malagay ka sa hulog. Being Commander-in-Chief entails a lot of responsibility. The entire armed forces, ikaw ang tatay. Natanggalan ng daliri, napaya yung mga tao. They are so uncertain now. They need you now as their leader. And if you cannot perform and give in to the expectations of the people under you, you get out. You surrender the job to Sara. Hanip, mali naman yung ano mo. Kaya pag-usapan ninyo, i-approve yung Amerikano na nandyan. Tapos nun, panay forma-forma, pupunta-punta ka doon, gabayno-bayno ka ng ganyan mga military exercise, mga bungkunana, sakay-sakay ka sa aeroplano, sa jet, to give a posture na lalabang ka. O ayan na yung opportunity. Nasaan ka? Ni isang statement, wala ka. Kaya sabi ko nga, sana nga, basahin na lang. Mista, gawa ka ng Sekretary Anyo, gawa ka ng statement, magaling ka naman mag-English eh. Okay, Tagalogin mo. Tapos ipabasa mo. Huwag nyo isipin yung trabaho nyo na baka sisanting kayo. Sisanting kayo ng taong bayan. Sisanting kayo ng taong bayan. Hindi nyo ba naisip yun? Natatakot kayo, sisanting kayo ng presidente ng Pilipinas. Kung lahat kayo sisanting ng taong bayan. Sa inis. Isinubo nyo kami. Kinusubo nyo sa kahihiyan eh. You write Mr. Letter, no? Pag-usapan nyo ni Gibo. And then, Mr. President, sabihin mo na to. Ito yung statement mo. You're the President, Commander-in-Chief, you better say something. Ganon. Pag sinabing ayaw niya, edi sabihin nyo, Mr. President, let's convene the Security Council. Grabe yung nangyari. Or else you will lose the loyalty of the armed forces. Hindi nyo ba naintindihan yon? You will lose the loyalty of the armed forces. Because the armed forces, in the absence of a leader, in the vacuum of a leader, of the vacuum in leadership, they will look for a better leader. Ayan dyan si Sara. Gusto niyo mangyari yon? Mag-withdraw of support ng armed forces. Real talk. Kung magmamataas pa kayo, magmamatigas kayo, ewan ko sa inyo, nag-a-advise na nga ng libre. Nag-a-advise na nga ako ng libre sa inyo eh. Okay. Laling Delgado, good evening po from San Jose del Monte, Bulacan. Thank you Thank you. Maraming salamat. Hello Bulacan. Marily Enero, gandang gabi po Sir Dado. Good health and God bless po with your family. Jack Taylaran. Magandang umaga. General Dado watching from Appleton, USA. Hello, maraming apple dyan Appleton, USA. Thank you, Jack. Who is perfect? Number 1. Dominus, wag mo nang asahan, dadalaw man, pilit lang yun. Oo nga. Thank you, who is perfect. Nori Sakaguchi, gandang gabi po. Maraming salamat, Nori. Isla, 1 rifle per family. We cannot give that kasi magkano isang baril. Pero kayo, as a family, you try to get one kung kaya nyo. Kayo. There's a gun show nga pala. Sabi kahapon na may gun show now, 20 to 23, SM Mega Trade. Parang ganon, no? Sporting and gun show, SM Mega Trade,
Mega Mall, ha? Mega Mall. So, check it out. Punta kayo doon. Kuha kayong calling card. Check kayo kung ano yun. May mga mura. Mga 20 pwede na. Para sa iba, mura na yung 20. Isipin nyo, kuha kayo isang rifle, 80. Apat na pistol yon kung 20. Apat na pistol yon sa pamilya. Okay lang naman ang pistol. Pandepensa nga eh. And then you get the rifle from the kalaban. Diba? So para sa akin, kung gano'n na rin lang, kung gipit sa money, nagbabudget, kung ang inisip mo isang rifle, 80 ang pinakamura yata, no? Na 5.56 yata yan. No, o 7.6 to 80, thereabouts hanggang 150. Mahal na nga yung kalating milyon, sobrang mahal yun. No, pistol na lang. Sa akin, pistol na lang ako eh. Ang akin, preference ko, barilin kong ganyan, kunin ko yung baril niya. Di ba? Kaya maganda pa. AK siguro. O, baka AK yon. Hirap ang bala nun. Di ba, patay ka lang ng batay ng mga kalaban para kuha ka ng bala. Di ba? So, Christian Moralde, Sir Dado, bakit kaya wala nang balita yung drugs na ban? Wala. Peke. Peke lang yun. Christian Moralde, Sir Dado, bakit kaya wala nang? Peke. Hil Sige, good evening. You are a true supremos. Maraming salamat sila. Maraming salamat. Sana nga magampanan ko ng maayos eh. Christian Moralde, Sir Dado, bakit kaya wala nang balita yung drugs sa ban? O nga eh. Nakailang tanong ka na, isla, one rifle per family. Kayo, kung gusto niyo magka-rifle, sa akin ang priority ko, arm everyone with pistols. And then probably get a shotgun, mura-mura yon, no? Shotgun, total, kung mahirap tumama, at least shotgun, 12 gauge, okay na yon. Serve the purpose. With everyone armed with pistols sa 7-man squad, sa isang pamilya kunwari, kung kapitbahay kayo, okay na yon. Or baka yung kapitbahay meron ng L-top, di ba? Tsaka kayo, mag-L-top din kayo, kayong bibili ng illegal. Mas maganda doon kayo sa legal. PNP, no? Tanong nyo lang sa PNP. Tsaka sa kansyo, meron doon na L-top boot, meron doon. Tanong niya. Mega Mall doon sa itaas, Mega Trade yata yun, and then June 20 to 23. Meron pa nagsabing 2024, pero mas maganda, pumunta na kayo doon, 20 to 23. And then, pwede nyo naman tanong kung ano eh. I'll see if our people can go there, pero just to get calling cards so that for future contacts, no? Lalo na kung bala o whatever. Yan, yung those who are following me na mga taga-FGF, yung mga barel, try to get your own. Try to get your own. Authorized naman eh. Mag-LTOP kayo, then bumili kayo. Ganun lang. Kuha kayo kahit na, kunyari, yung 5 o kaya 2, okay na yun. 2, pwede na, isang mahaba, isang maikli. Pero hindi, kung 2 maikli, di ba? So, try to get para meron kayo sa bahay. No? Walang masama doon. Allowed yan ang batas natin. Allowed yan ang ating rights natin. No? The right to defend ourselves. So, ang ginagawa lang natin is pinagsasama-sama natin yung kagustuhan natin, i-depend yung sarili natin, yung pamilya natin. Para marami tayo. Multiplier effect. Tapos nun, mahirap baliin. Mahirap. Lalo na, kunyari, 30. Lalo na kung 100. 100 kayo sa barangay. Pero kung ang barangay ay umaabot kayo ng 500, might as well kalahati noon. Yun yung magiging standard natin eventually. At maniwala kayo, pagka pumutok ang gera, kung meron kayong isang platoon lang, biglang dadami yan eh. Baka mag-isang batalyon pa yan eh. Kasi sa tao, pagka ganyan na yung gera, hindi mo na alam kung iba talaga sasanib sa guerrilla forces natin. Ganun lang. Basta isip nyo hindi kayo alis ng barangay. Doon lang kayo sa barangay. Defend your barangay. Or buo kayo with the civilians, with the families, mag-evacuate kayo.
kung imminent talaga atakihin kayo ng kalaban. So, ganon. Hindi yung porke kayo nag-volunteer, tatanggalin kayo sa barangay nyo, talagay kayo sa parplangera, parang armed. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.